Shalom! Kamusta ka? Ako nga pala si May, isang caregiver dito sa bansang Israel, and welcome again sa aking YouTube channel. So for today's video ay pang day 5 na tayo ng aking back to work and duty dito sa therapy center kung nasa saan ang aking alaga. Sa aking YouTube channel nga ay share ko sa inyo ang aking buhay realidad dito bilang isang caregiver sa bansang Israel. At kung napanood nyo ang ating day 4 ay first time kong dumuti kahapon at ngayon ay gugupitan na natin si Lolo. Pero bago ang lahat ay hindi ko na nabidyohan yung pagpasok ko kasi kagabi yung day 4 natin ay sobra yung pagod ng Inday. Anong oras na ako nakatulog kagabi, tapos yung pagising ko ay half-bath lang, tapos gumayak na ako papunta dito. Tapos pinakain ko lang si Lolo doon, yung breakfast niya ay nakita nyo naman. Tapos after niya kumain, dinala ko dito si Lolo sa kwarto niya at gugupitan at aahitan natin si Lolo para pumogi naman ang aking alaga. Nakita nyo ang haba na ng buhok ni Lolo, ang haba na ng balbas niya, parang hindi ako komportable pag nakikita ko si Lolo na ganon. Kasi syempre gusto ko maayos si Lolo. Kasi syempre ako na yung caregiver niya, reflection niya yung caregiver niya. Kung hindi siya maayos, syempre hindi maayos yung caregiver niya. Ginupitan ko nga si Lolo. So by the way, sa loob ng 3 taon ko kay Lolo, ako lang yung nagugupit sa kanya. Kaya pa ni Lolo yung mag-ahit. Pero ngayon na mild stroke siya, ako na din yung nag-aahit sa kanya. So dito sa ospital ay diskarte lang kung paano mo maaahitan or magugupitan yung alaga mo. So kumuha lang ako ng mga yung damit na kulay blue. Tapos nilagyan ko lang siya nung pamunas na yan para hindi magkalat dun sa sahig yung mga buhok niya para masalo. Tapos ginupitan ko na si Lolo. Ako na rin yung magpapaligo sa kanya ngayon. Dito pala sa therapy center ay may mga nagpapaligo. Kaya lang iba yung asikaso, yung pagpapaligo ng caregiver niya talaga kasi dito mag-iintay ka kung kailan sila matapos dun sa uumpisahan nilang room kasi kanya-kanya silang linya. Nasa gitna yung room ni Lolo. Kaya ako na din yung nagpapaligo sa kanya kasi talagang hindi naman din ganun ka-okay. Kasi syempre ang dami, madalian. Iba yung asikaso talaga ng caregiver niya. So, ayun, na-share ko lang sa inyo. Okay naman, dinamitan ko lang si Lolo nung kulay blue na yan para hindi masyadong makalat. Tapos pagkatapos niliguan ko siya. Niliguan ko na agad si Lolo. Tapos nung habang kumakain siya, ang sabi ng therapist ay susunduin niya kami at dadalhin niya kami sa ibaba at para mag-exercise si Lolo. Tapos sinundo niya kami at dinala niya kami dun sa area kung saan nandoon yung mga pang-exercise. So, maganda naman yung improvement kay Lolo ay maganda naman at nakikita ko talaga na okay siya. Tapos, ayan, madami dito yung mga matatanda ay may kanya-kanya silang mga pinagkakaabalahan na talaga naman makaka-recover at iniingatan hanggang kaya ay inilalaban yung mga matatanda. Yun yung kagandahan dito. Tapos may mga therapist na naka-assign sa kanila. Ako, i-guide ko lang si Lolo, pero yung therapist ang magsasabi kung ano yung dapat gawin ni Lolo. Tapos ayun na nga, pero si Lolo ay nauubos na ang sablanot sa paggawa ng mga exercise. Pero sabi ko ay sige lang kasi para naman sa kanya yan. Kaya minomotivate ko si Lolo para lumakas, para matulungan din niya yung sarili niya. Pero totoo lang ay gusto na ni Lolong umuwi ng bahay kasi mas komportable daw siya doon. Kaya lang ay konting tiis pa at makakauwi rin kami. Tinatamad na nga si Lolo sa pagkakataon na ito. Kaya ayun, sabi ko malapit na, ilang minuto na lang kasi may minutes lang yung pag-i-stay dyan. Tapos kusa naman din kaming paakyati nung therapist na naka-assign sa kanya kasi may susunod naman na batch kasi per batch lang yung mga pumupunta dyan. May oras lang, may schedule, hindi pwede na buong magdamag or 8 hours kang mag-i-stay dyan. Talagang per schedule lang sila. After nun ay pinakyat na rin kami ni Lolo dun sa pagkainan at mag-iintay kami ng lunch kasi
lunchtime na. Tapos ang lunch ni Lolo ay ang healthy. Meron siyang soup, may kanin, may beans, may chicken, and may vegetable, may juice. Tapos ayun, kaya naman ni Lolong kumain. I-guide ko lang siya ng kaunti. Ihihiwain ko lang ng maliliit yung chicken niya. Tapos yung rice niya, kaya na niya. Ayaw niyang itrato siya na disabled. Tapos, after nun ay hiniga ko na si Lolo para matulog siya. Kasi may oras din yung pahinga dito. Lamig. Ang lamig. Uwi na tayo. Paglabas ko nga ay sobrang lamig. Tapos ayun, hindi ako nakatiis. Kinuha ko tong coat. So, pali pangatlo yan. Naka-t-shirt ako, naka-jacket. Tapos magko-coat din ako. So, ayun na nga. Dahil kababalik lang natin sa trabaho at galing tayo sa bakasyon, alam na natin yon pagkagaling ng bakasyon ay nga. So, ngayon, for the lakad ang person. So, maglalakad ako ng medyo malayo, pero kaya rin naman, kaya lang medyo malamig. Sabi ko nga, ako yung tipo ng taong hirap sa lamig. So, mahina talaga ako sa lamig. So, nakikita nyo ang ating kalangitan ay makulimlim, tapos malamig. For the lakad lang tayo. At habang ako ay naglalakad, nangingiti na lang ako sa buhay ko. Pero ang totoo, nanggigilid na yung luha ko dyan. Iniisip ko na lang yung mga pangarap namin ng aking irog para sa anak namin at para sa aking pamilya. Kaya ayun, pero alam nyo ba na habang ako ay naglalakad, ang daming tumatakbo sa aking isipan. Pagkagaling ko ng bakasyon ay medyo mahirap, pero syempre ngiti-ngiti lang ako. Pero ang totoo, maiiyak na at tutulo na yung luha ko dyan. Tapusin nyo yung video na to at malalaman nyo sa bandang dulo kung ako ba ay umiyak o hindi. Charot lang. So, ayan, ako ay naglalakad patungo sa aking kaibigan na si May Jane kasi ako ay didilihin siya ng pagkain. Nagluto daw siya ng lunch. Daanan ko daw kasi hindi ako nakakaluto ng tanghalian. So, binigay niya ako ng ayuda para sa aking lunch. Itong lunch na to ay galing kay Ate Risa at kay May Jane. Si May Jane yung kasama kong umuwi nung ako ay nagbakasyon. Tapos hindi nang tagal, ako ay nakarating na sa bahay. After nun, ay nagtanggal lang ako ng aking coat. Tapos naghugas ng kamay, nag-init ng pagkain sa microwave. Tapos kumain na rin ako kasi ang layo-layo din ng kaunti nung aking nilakad. Alam nyo mga kainday, yung buhay abroad, yung buhay ko dito is ang dami din na pagbabago sa aking buhay. Katulad dati sa Pilipinas, ayokong kumakain ng lamig na kanin or yung init na kanin. Pero dito, dahil nasa abroad na ako, kailangan ko ng diskarte kasi magugutom ako. Maaga kang gigising sa umaga para magsaing, para pag uwi mo ng tanghalian, hindi ka na magsasaing, iinitin mo na lang sa microwave. Nasanay na rin ako ng ganun. Tapos ayun, kumain na ako. Ang ulam ko pala ay talong, chicharon, saging. Tapos nagkape na rin ako kasi malamig. Ewan ko ba, kahit nakatanghalian tapat, hinahanap ko na rin yung kape. Kasi talaga namang mahina ako sa kape. Tapos natulog lang ako ng 1 hour. After noon ay naglakad na rin ako pabalik kay Lolo. Puro lakad lang ako ngayon kasi wala na tayong kesep or pera. Wala tayong pera, kagagaling ko lang sa bakasyon. Kaya lagi nyo akong samahan sa aking paglalakad. So, ayan, hindi na rin nagtagal ay nakarating ako dito sa therapy center kung nasasaan si Lolo. Malamig, pero okay rin naman, kaya ko naman. Wala naman tayong choice kung hindi kayanin, charot. So, hindi, ayun na. Nakarating na ako dito kay Lolo. Tapos, pagkakuha ko kay Lolo, dinala ko na siya dito sa lobby. Dito kami magpapaubos ng oras hanggang mag-uwian. Dito namin iintayin yung anak ni Lolo. Tapos, after nun, ay tatambay lang dyan, manunood. May mga Pinay din ako ditong nakita. Ayun, tatambay kami dyan hanggang maubos yung oras namin. Hanggang sa mag-dinner. At dinner na nga. At ito yung dinner ni Lolo. Pasta, tapos vegetable salad, tapos meron siyang tea. Tapos, si Lolo, kaya naman nga niyang kumain. Kaya okay lang. Ayan, may mga ilan-ilan na rin kumakain ng maaga. Si Lolo gusto niyang kumain ng maaga para makauwi ako ng maaga. Kasi ayun, maglalakad lang din ako niyan. Ayun si Lolo, patulog na siya. Okay na yan. Hanggang sa umaga ay okay na si Lolo. Tapos ayun, bumaba na rin ako ng taas. Pero dito, hindi na napigilan ng aking luha. Pumatak na ang aking luha. Ako kasi yung tipo ng taong iyakin. At sobrang lamig. Ayan.
isang dahilan na rin ng pag-iyak ko yung sumasakit na yung ulo ko, pero ang hirap. Habang ako'y naka-duty dito, naiisip ko yung anak ko at sinasabi niya na, "Mami, please, wag ka nang umalis. Dito ka na lang, Mami, please, 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 Mami." Ang hirap nung ganun. Tapos pagdating ko sa bahay, nag-prepare ako ng mga sibuyas na gagawin ko namang sauce, kasi iyan yung sauce na gustong-gusto ni Lolo, kaya gagawa ako kasi ang tagal na niyang wala. Ang hirap, mahirap yung buhay OFW kasi mahirap paliwanag, pero pag OFW ka, alam mo at makaka-relate ka sa sinasabi ko na darating yung araw, yung oras na tutulo yung luha mo nang hindi mo mapipigilan at iiiyak mo lang siya nang iiyak. Ewan ko kung ako lang ba, yung bawat gabi na pag inabot ka ng lungkot, dinalaw ka ng homesick, ay iiyak ka ng iiyak. Inaabot ko na rin minsan yung umiyak hanggang alauna ng madaling araw. Ganun ako malungkot. Hindi ako araw-araw dinadalaw ng homesick, pero pag nalungkot ako, promise, linggo bago mawala. Ang hirap kong pakalmahin yung sarili ko, although walang ibang tutulong sa akin kung hindi ako lang. Kasi ako lang mag-isa, nasanay na rin ako. Akala ng mga tao, ng mga mahal ko sa buhay ay sobrang strong ko, pero hindi nila nakikita yung bawat araw na umiiyak ako. Hindi nila nakikita yung bawat minuto na nilalabanan ko yung hirap, yung sakit na nararamdaman ko. Hindi nila nakikita yon, kasi lalo na yung mga kapatid ko na lagi nilang sinasabi na ako daw yung idol nila sa pa-strongan, sa patatagan ng loob. Hindi nila nakikita yung bawat araw na halos bumigay na yung katawan ko. Kasi ang para sa kanila, ang strong ko. Kasi hindi nga nila nakikita kung paano ba ako nanghihina. So, ewan ko. Pero, ang alam ko lang sa sarili ko, pagdating sa anak ko, parang dinudurog yung puso ko. Pero kailangan, kasi nga, madami kaming pangarap para sa kanya. Kung wala kaming pangarap, wala ako dito. Ang masasabi ko lang, patuloy tayong lumaban, wala naman tayong magagawa. Kung may pangarap tayo, magpatuloy tayo. Kung ayaw na natin mangarap at kung okay na sa atin yung buhay na ganun, ay okay na, uwi na. Pero syempre, napakadami kong pinagdaan ng hirap na ayokong maranasan ng anak ko yun bilang isang ina. Gusto ko ay sigurado. Maraming hindi nakakaunawa, pero sa lahat ng nakakaunawa sa akin, isang mahigpit na yakap ang para sa inyo. So, ayun na nga, habang ako'y nagluluto ng sauce, nakasalang din ang aking mga labahin sa washing. Sana ay subaybayan nyo pa yung buhay ko dito bilang isang caregiver. Share ko sa inyo ang bawat realidad ng buhay ko dito sa ngayon. Sa ngayon ay hanggang dito na lang muna. Patuloy tayo mangarap, panalangin, magdasal at magtiwala sa Panginoon. Sa tamang panahon ay pagkakaloob niya ang ating mga ninanais. Shalom, Velihitraot!